Ang tindi nito mga kamatsas, mapapalakpak ka sa sacrifice na ginawa sa laban na ito nila Gukesh and Magnus Carlsen. Tingnan natin. Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas! Ang tindi ng lumagablab na laban between candidates champion Gukesh and world number 1 Magnus. Napabilib ako, napapalakpak po ako sa streaming, nasaksihan ng mga nanood sa streaming natin kagabi. Dito po, i-update ko kayo sa after day 2 standing mamaya. Meron tayong puzzle na iiwan dito at meron tayong i-discuss na quotation ni... Ba't pangalan ko nandyan? May sarili na akong quotation? Paliwanag ko sa inyo mamaya yan. Okay, ang ginawa ni Gukesh, nag-E4. E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6. Tinira ba naman ang fried liver attack? Hindi na po ginagamit yan sa ganitong level. Pero bakit ginawa ni Gukesh? D5, ang bilis tinira ni Magnus, ang B5. Ang bilis din ginawa ni Gukesh, ang balik lang Bishop F1. Medyo preparado yung dalawang player Kumbaga sa isip ni Magnus, tinirahan mo ako ng fried liver, bata ba ako? Tinirahan ng B5, yan ang gusto mo parang ganon. Pero bumalik lang. Bakit hindi pwedeng capturein? Tinan nga muna natin ano mangyayari kung capturein ito. Libre tumpo na to, magku-queen takes D5. Double attack. O halimbawa, capturein ko yung knight. Check pa, queen takes, tapos magkakasel ako, then bishop c5. Malalim. Malalim ang preparasyon ni Magnus dito. Kumbaga, himbis na masurpresa ni Gukesh si Magnus, mukhang si Magnus pa ang nanurpresa Grabe yung b5 Ito, malawak to mga kamatsas hindi ko na ma-explore yan, pero napakalalim at malawak ang sanga-sanga niyan. Bishop f1, dito tayo sa atras, at nag-knight takes d5. Threat ang knight, saka kinapture yun. Sa bagay, wala ng queen d5. Okupado na ng knight di ba? Iba na to. Nag-bishop b7, dinipensahan at nag-d4. Capture. Nag-castle, good move para ready to play rook e1. Atakihin ang king sa sentro. Bishop e7, nag-knight f3. Yun lang mga kamatyas. Naalala ko to sa streaming natin kagabi. Bad move. Sabi ko kako, pag nakita yung queen h5, ang lakas. Yan kasi tira ng computer engine Hindi ako nakakita. Baka sabihin nyo, mas malakas ka pa pala sa kay Gukesh Hindi, tira po ng engine yan. Kung nakita yan, malakas. Na puwersadong mag-G6 dito, tapos, ayun, magsusumiksik dun sa dulo para maka-pressure, hindi makapag-castle. Ayan, may mga kalikalikot na nakakailang, no? Yan ang magandang version sa puti. Kung nagawa. Kaso mga kamatyas, umatras si Gukesh Castle, kinapture, and knight takes d4, bishop b7, knight d2, rook e8, c3. Ayan, patibay lang sa knight. Nag c5, pinaalis, knight to f5. Kung kailan sumugod, bad move pa rin. Dapat daw, knight to e2. Minsan, mahirap timplahin ang gusto ng computer, Pag atras, minsan binabad mo ba niya? Ngayon, atras ang mas mainam. Sa bagay, magmamaneuver to G3, so maraming mga role na po pwede magawa yung knight pero dito tayo sa knight F5, bishop F8, knight F3. So malinaw, 1 pawn down pa rin si Magnus, Kailangan niyang i-compensate. Queen F6, inatake ang knight, umatras, and nag-H6, bad move. Masyadong cautious. Nag-ingat si Magnus na hindi naman daw dapat ingatan pa ang G5 square. Dapat daw knight B6, then may mga hataw-hataw, pressure, merong paparating na rook D8. Oo nga, Yan ang mas tumbok na feeling ko mas malakas. Talagang nakakailang yung mga paparating na yan. Tama yung knight B6. Pero nag-H6 balik tayo, nag-queen C2, rook A D8, rook D1, knight B6, saka ginawa, ayan, threatening capture, kumapture na, and nag-knight E1, so tiis-tiis lang muna dito si Gukesh, atras-atras lang muna, rook E8, bishop E3, knight C4, inatake ang bishop, knight F1, nag-atras, pakabait, knight takes E3, knight takes E3, nag-C4, ayan, ang nahiwagaan ako sa sacrifice na yan ni Magnus kagabi. At nag-queen A4. Ayan. Triple attack kung tutuusin. Ang daming atake
Ayan. Pero teka muna mga kamatsas, no, ating liwanagin muna ano ba laman kung capturein ang pawn C4 na yan. Magku-queen to G5 with a threat of rook takes knight then threatening matyas. Papaano kung halimbawa mag-knight E3, magbi-bishop C5 talagang si Magnus talaga. Pinaglihi sa lalim. Malalim. Lalim, no? Grabe, meron siyang mga waiting na parang wala lang pero pag inanalyze mo, ang tindi pa rin ng effect. Kasi dito pag bishop C5, ito na threat, rook ang pangka-capture, capture. Grabe, baka pag king H1, queen G1, king F1, bishop A6, matcha ka ang mangyayari dyan mga kamatsas. Delikado ang puti. So kaya pala hindi na pinasok ni Gukesh ang risky na capturein. Nag-queen A4, yan dito mga kamatsas. Hindi na kontento si Magnus sa kanyang sacrifice C4. May nilabas pang brilliant move. Talagang mapapahanga at mapapapalakpa ka dito. Sige po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Brilliant sacrifice. Sacrifice the rook! Sabi ni Gotham Chess. O di, sinacrifice. Capture. Bishop C5. Bilib na bilib ako dito kagabi mga kamatsas. Nakaka-inlove yung tira. Ang galing. Knight F3 na sundan pa ng windangers na tira. Wala na windang naisip ni Gukesh eh. Tao lang, di natin masisi, di ba? May dinadalang pressure eh. Pero kung computer ang patitirahin, equalize, kung queen E8 check, king H7, then knight to F3. Saka palang gaganyan. So the position is equal. Pag kumapture dyan, capture, queen takes, then rook E1. Must. Isa must. Para madepensahan yung paparating na bishop takes E3. Then magbi-bishop D6, queen D7, bishop takes H2. Ang lalim naman ng pagka-equal nito. Lalim, no? Lalim eh. Kakapture na lang. Equal, queen ending, mga kamatsas. Yung king wala nang sapat na pangtakip eh. Ang daming check niyan. Hindi mauubusan ng check ang black dyan. Tabla yan. Perpetual check ang mangyayari dyan. Okay? Pero yun ang equal, no? Nag-knight F3 si Gukesh. Tingnan nyo nangyari. Capture. Pwersadong mag-king F1 tuloy. Hindi pwedeng mag-king H1 kasi magku-queen takes knight. Tapos kagad ang laban. Chumikman, angat lang, walang kasunod. Pag kinapture naman to, ay napakaganda namang bishop mate niyan. Ganda naman. Matches. Diba? Ano pang depensa? Pag nag-queen C2 dito, magku-queen H5 naman. So takas na. Lalabas. 2 minor pieces sa isang tore, winning na rin. So, may bishop F4 na paparating, etc. mga kamatsas. So, kinapture, chinek, then king F1, ito, tumbok pa yung nakita, bishop C6, accurate, Nag-queen D1 para madepensahan. Kasi po, mga kamatsas, baka maisip nyo, no? Coach, ba't hindi diniretso? Pamatsas na yan, andyan na yung queen, ingat tayo, may mga ganitong check, may mga ganitong anggulo, bibigyan ka ng aalisin mo yung bishop with check, pero ang tanong, ano ang matinding paparating? Walang paparating eh. Wala naman tatamaan yung bishop kung aalis man eh. 'Di ba? I-consider natin yon mga kamatsas, no? Hindi yung komo maporma yung queen natin eh. Parang kailangan doon pa rin tayo sa realidad. 'Di ba? Hindi pwede yon. So nag-bishop C6 muna para mabarahan, mapigilan yung check. Nga lang, kahit pa paano, nag-queen D1 para may depensa. Bishop E4, ganda. Magbi-bishop D3 check na. Yung tore, walang magawa, tulog. Nag-queen D7, nag-king H7. Yun lang, mga kamatsas. Diyan ako nang hinayang kagabi. Napakamot ako ng di makati dyan. Pag king H7, ang bilis tumira ni Gukesh. Pag king E2, solve ang problema. Solve kagad. Na-miss ni Magnus ito. Ang ganda na sana. Grabe. Pang game of the century to. Kung ang ginawa niya after queen D7 eto, ganda. Check muna. Pag king E1, queen B6, yan ang tira. So, hindi effective yung check kasi wala namang kain, may bishop, may queen na depensa di ba? Tapos may paparating na queen takes B2, yan ang masakit na mabibiti ng tore, may mga matcha-matchas na paparating. Yan ang masakit dyan. Kaso, pagka ganito nangyari ang continuation, queen E8 check, king H7, B3,
Tapos ito pa ang pinakamamaw na tira, mga kamatsas. Ito tiningnan natin sa live streaming to kagabi. Mamaw to. Na baka hanggang dito nakita ni Magnus. Tingin ko nakita niya to pero mukhang kinu-question niya sa isip niya, anong continuation? Anong kasunod? Ito, grabe naman kang pang-puzzle naman yan. Ang lupit ng tira, oh. May ganyan pala. Isa-isayin natin, ha. Pag kinain ng king, may queen f2 check. Diba? Siyempre, patagal-tagalin. Kasi pag king c1, matchas ka agad sa c2. Pag pumunta dyan, magku-queen c2 check, king e1 takbo, queen takes c3 check, king f2, then queen takes rook. Winning pa rin. O, di may paspon yan, di ba? Pag kinapture yan, queen takes a2 check, king g3, then queen takes c4. Suportado ang pawn, walang kain. Yan ang perfect move, mga kamatsas. The best. Tapos may another paspon na naman na poproblemahin ang puti. Winning. Ito pa, balik tayo mga kamatsas, linisin natin to, ang ganda talaga oh. Kapag knight naman ang pinang-capture, queen g1 check, pwersado harang, capture, king d2, kahit hindi mo na-capturein yun laruin mo na yung mga check-check, pwede. O king d1, check, king e1, check, takbo, queen takes a1. Daming laro na pwedeng gawin dito. Tapos na rin ang laban. O balik tayo mga kamatsas. Ang sarap naman ng bishop dito. O baka mapatanong kayo, coach, ba't kasi kinakapture eh? Paano kung mag-king d1 lang? Magbi-bishop takes c3. Threat ang tore, may threat na check. O, di ba? O, lagay natin dito. Baka kako nasa isip nyo, may ligtas pa eh. O, kakapturein dito. Grabe mga bitaw ng sequence. Pag kinapture yan, may b2, unstoppable queen, di ba? O kaya capturein na lang pala yung pawn sa a2. O, yan ang continuation kasi pag kinapture, matchas. Takes, harang na lang, capture, matchas. O, takes, then b2. O, halimbawa, kung mag-knight d2, kaso may queen g1. Aray, grabe talaga. Wala talagang lulusutan. O, pag nag-queen e1, queen d4. Yun lang, may mga ganong lalim pa, no? may mga pitik ng lalim din, eh. Di rin biro, no? Pag nag-rook b1, queen g4 check. Obligado, knight f3, queen takes g2. Sabay may matchas. Naku po, magawa mo man yan. Duda sa'yo kalaban, nagko-computer engine to. Ang galing eh, no? Ganda eh. Oh, hindi pwedeng capturing to. May queen. Para ka nadali ng engine ito. Tamang hinala na kalaban mo nito. Kung kalaban mo si Kramnik, yari ka na. O, balik tayo. Balik tayo, ha? So, marami pong mga sangay-sangay, perfect timplado, pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang ginawa ni Magnus, king h7. Yun lang. Pag king e2, grabe. Tayo-tayo na, inom ng tubig si Gukis dyan. Feeling relax yan. O bishop b6, rook e1, queen g6, threat ang pawn, king d1, nagkasunod-sunod pa, good move. Queen takes, ayun no. At equal pa rin naman, no? May guaranteed equal pa rin kasi ayan, nagpabalik-balik, hindi pwede pumunta ron kasi check lang din. Nagpabalik-balik, tabla pa rin naman. Pambira si Magnus, no? Magkamali man eh, tabla pa rin. Talagang at least hindi talo, di ba? Mga kamatsas, mga kapanghinayang, ang ganda ng laro ni Magnus, oh. Isang tira lang, nakasurvive si Gukes. Ang galing. Ito po ang standing nila after round number 6 or day 2. Ayan, nangunguna si Magnus sa score na 8 points. Tied sila ni Wei Yi. Pambihira si Wei Yi, oh. Diba? Panoorin nyo po yung in-upload kong magandang laban niya nang tibagin niya si Giri na pader sa kunat pero tibag kay Wei Yi. Ang galing kasi niya, risky player kasi siya eh. Mahilig siyang mag-take risk, umatake, aggressive, talo kung talo, panalo kung panalo. Galing, oh, ganda ng score. O, di ba? At mamaya, yan ang sa quotation natin na papaliwanag ko, mga kamatsas. Ang ganda, tied siya with 8 points. Shevchenko, Pragnananda, 7 points. Eric Gaisi, Gukes, Abdusatorov, 6 points. And Duda, Vincent Kamer, Giri, ayun, nasa pinakailalim. Okay, balik tayo, mga kamatsas. At discuss natin ng kaunti ang quotation ni Coach Kamatsas. In chess, it's better to become risky than safety. Paano ko po nasabi yan, mga kamatsas? Sa akin pong experience, sa aking obserbasyon, sa mga players na successful ngayon, matataas ang rating, super mamaw maglaro, napansin ko po na nanggaling sila sa mga risky positions na pinipilit nila. Binabalagbag nila yung laro, mga kamatsas.
Nagpipilit kagaya ni Magnus. Kasi pag pa-safety ka, mahilig ka sa tabla, yes, okay naman, hindi ka talo. Pero sa aking observation, yung career, yung rating mo, yung title mo, ang bagal. Ang bagal kasi pa-safety ka eh. Pero pag-aralan mong mag-take risk, equal position, pag-aralan mong mamilit, dyan mo madidiscover ang mastery ng chess. Kasi hindi lang naman board ang minamaster natin eh. Ang minamaster din natin sa board, yung nerve. Pag na-familiarize sa'yo yung nerve, ang ganda ng control ng nerve mo. Hindi ka matatakot basta-basta sa mga position. Iti-take risk mo talaga. Parang sa negosyo po, yung mga nagtatagumpay, nagte-take risk. Pag sa negosyo, safety ka. Buhay nga negosyo mo, pero hanggang dun lang. Pero pag nag-take risk ka at nag-boom yan, boom din ang performance mo. Magugulat ka, grabe ang tubo ng negosyo mo. Ganun din po sa chess eh. Pag-aralan nyo yan mga kamatsas, no? Matatalo kayo, pero meron kayong matututunan na kayo lang ang makakaramdam niyan sa sarili nyo kung paano nyo maia-adjust. Basta, yan ang aking masasabi mga kamatsas, no? Pag equal ang posisyon, pag-aralan yung mamilit. Pag may nakita kang atake against strong player, balagbagin mo, huwag ka matakot. Huwag ka matakot mag-sacrifice sa mga higher rated or master. May naramdaman kang sacrifice, gawin mo. Huwag lang talagang totally suicide ha. Dapat may continuation naman. Baka naman totally patalo talaga yung gagawin mo. Iba yung patalo sa may kaunting risky na gusto mo kasing manalo eh. Okay mga kamatsas? Ayan, magmuni-muni kayo sa aking quotation na yan. Maraming salamat po sa mga nagtatanong ng ating merchandise. Punta lang kayo sa Shopee, Kamatsyas Sporting Goods Shop. Nandun yung ating mga products. Papadala namin sa inyo door to door pag kayo ay umorder. Thank you. Magkita-kita pa tayo. Abangan natin ang day 3 na magaganap dito sa Superbet. Maraming salamat po.